Ika-21 kabanata. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Gayak na gayak siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananatili siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, Ngayoy binabago ko na ang lahat ng bagay. at sinabi niya sa akin, Isulat mo, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin niya sa akin, Naganap na! Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad, na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. At ako'y magiging Diyos niya, at siya na may magiging anak ko. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling. Ang magiging bahagi nila'y sa dagat na asupreng nagliliyab. Ito ang pangalawang kamatayan. ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok na puno ng 7 huling salot ay lumapit sa akin. Sabi niya, Halika, at ipapakita ko sa iyo ang babaeng mapapangasawa ng kordero. Napasailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu, at ako'y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na parang batong hiyas, gaya ng diamanting sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal, mataas, at may 12 pinto. At sa bawat pinto ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lahi ng Israel. May 3 pinto ang bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 pundasyon, at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod, ang mga pinto at ang pader nito. Parisukat ang ayos ng lungsod. Kung ano ang haba, ay siya ring luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod, at ang lumabas na sukat ng lungsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang, gayon din ang taas. Sinukat din niya ang pader, at 66 na metro naman ang taas nito, ayon sa panukat na dala ng anghel. Batong haspe ang pader,
at ang lungsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal. Ang saligan ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mahahalagang bato. Haspe ang una, safiro ang ikalawa, kalsedonia ang ikatlo, esmeralda ang ikaapat, onise ang ikalima, cornalina ang ikaanim, krisolito ang ikapito, berilo ang ikawalo, topasyo ang ikasyam, krisopraso ang ikasampu, hasinto ang ikalabing isa, at amatista ang ikalabindalawa. Perlas ang 12 pinto. Bawat pinto ay yari sa iisang perlas. Purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Napansin ko na walang templo sa lungsod, sapagkat ang pinakatemplo doon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang bigyan ng liwanag ang lungsod, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon. Ang Kordero naman ang siyang ilawan. Sa liwanag nito'y lalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lungsod, sapagkat hindi nasasapit doon ang gabi. Dadalhin sa lungsod ang yaman at dangal ng mga bansa, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Kordero ang makakapasok sa lungsod.